Isang mapagpalang araw po ng Sabado sa ating lahat. Good morning, church. Okay. Ang sabi po sa news, di ba, today daw po yung start ng summer or pinakamainit sa UAE. So, mas maiinit pa pala. Although sa kabila po ng init ng panahon sa labas, tayo po ay nagtipon ngayon upang damhin ang mas mainit at mas matatag na pag-ibig ng Diyos na walang hanggan. Today, we come together as one church, one body in Christ, united in purpose and spirit. As we begin this time of worship, let us be reminded that the true worship is not merely about the song, but it is a profound encounter with the living God, who deserves all honor, glory, and praise. Let us therefore prepare our hearts and minds, setting aside all distractions, worries, and burdens. Ipagkaloob po natin sa Kanya ang buong pusong pagsamba, isang pagsamba na taos-puso at tapat at mula sa kalaliman ng ating pagkatao. Though the heat outside may be intense, the fire of the Holy Spirit within us is still greater. Amen po ba? Naway, ang alab ng ating pananampalataya ay magliyab ngayong araw at maging handog ang ating pagsamba na kaaya-aya sa Kanyang harapan. Kaya naman po, batiin po natin ng may pag-alab ng ngiti ang ating mga katabi ng isang magandang umaga. Sabihin po natin na, nalulugod akong narito ka, kapatid. Word for today, maalab. Let us all settle down and prepare our hearts sa pagsisimula po ng ating panambahan. Kung maaari po ay paki-silent po ang ating mga mobile phone or switch off kung wala naman pong inaantay na mga tawag. Thank you po. May we all bow down and feel the presence of our Lord, loving, gracious, and Heavenly Father. In Revelations chapter 4, verse 11, it says, "You are worthy, our Lord and God, to receive glory and honor and power. For you created all things, and by your will they were created and have their being." Let us pray. Heavenly Father, we come before you today with hearts full of gratitude. Thank you, Lord, for this day, a day of worship, celebration, and thanksgiving. You have been so faithful, so good, and so loving to us, and today we honor you. Thank you for the gift of life, for answered prayers, provision, protection, and peace. Even in the trials, you never left us. You are our constant source of strength and hope. As we begin this celebration, we invite your presence to dwell among us. Let every song, every word, and every heart bring glory to your name. May this gathering be a sweet offering of a praise to you. Bless everyone who is part of this celebration. Open our hearts and mind to receive your word. May this be a moment of deep encounter with you. We dedicate this worship celebration to you, O Lord God. Be lifted up, be glorified, and be praised now and forever. In Jesus' mighty name, amen. Good morning, church. Good morning. Can we say hi to our friends? Hi. Say hi to your friends, to everyone. So, may I request everyone to please rise. And today, as we come together in worship, let's fix our eyes and full attention to Jesus. And as we sing, let us remember that we are not singing words, but we're declaring truth, and we're proclaiming God's goodness in this place. So, let's praise Him this morning, and Jesus is alive, amen? If you agree with me, can you say amen? Even death could not hold Him.
His resurrection is our redemption. Amen. So this praise, this morning, let's just worship Him in spirit and in truth. You can clap your hands, church. Of all our praises, Jesus. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, You are here. Overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, You are here, carrying our burdens, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, You are here. I will live, and I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, You are here. Let's sing, I will live, and I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Sing, I will live, and I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. That's whatever trouble we have right now, God is fighting for us. We may see it or we may not see it, but He is for us and He's with us. So this morning, let's declare the truth that God is our strength and our power. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out. Come on, church, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out. Shout, God is fighting. God is fighting for us, pushing back the darkness. Thank you, Lord, for your power, God, that is working in this place, Jesus. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out. God is fighting for us, and God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Let's sing, I will live, and I will live, I will not die. I will declare and lift You high.
on, church. Let's give God a mighty hand of praise. You deserve all the glory, Lord. Yes, Jesus. So the next song that we're singing is an original of FCC Worship of Likhang Awit, and it is about God's grace, God's healing and redemption. And God is our Father. No life is too ruined. No road is too long. His love defies all human terms. So this new song, let's just sing it with all of our hearts. May it become personal to each and every one of us. If you're struggling right now, if you feel like you're lost, or in the midst of brokenness, in the midst of trials, our God is with us, and He's there to carry your burdens. So let's just sing and give it all out to God. I've fallen in love to this world. I have rebelled against your authority, blinded by things of this broken world, consumed by its pleasure. Now I'm totally lost. Oh God, what shall I do? Oh God, will you still love me so? All together, let's sing. God of my life, I was lost, but I am found. You have carried all my burdens, broke my chains, gave me a new name. God of my life, I am healed through your name. By your scars and stripes, my life is not the same. Now I am free by the grace of Jesus Christ. Thank you, Jesus. My child, don't be hurt anymore. You were loved by me more than you ever know. I have paid the price to save you. Through the cross, my love I showed you. This is how much I love you. God of my life, I was lost, but I am found. You have carried all our burdens, Jesus. You have carried all my burdens, broke my chains, gave me a new name. God of my life, I am healed through your name. By your scars and stripes, my life is not the same. God of my life, God of my life, I was lost, but I am found. You have carried all my burdens, broke my chains, gave me a new name. God of my life, I am healed through your name. By your scars and stripes, my life is not the same. Now I am free by the grace of Jesus Christ. Lord, how could I praise you enough? With my every step and every breath, your love and grace is enough. You gave your life so I can be free. Now I will grow and glow in your love. God of my life, I was lost, but I am found. You have carried all my burdens, broke my chains, gave me a new name. God of my life, I am healed through your name. By your scars and
Yes, God, thank you for the grace, Lord, that is sufficient for all of us, Jesus. We thank you, Lord God. We're holding on to the power that is in your name alone, Jesus. The power that gives breakthrough, the power that gives healing, the power that gives life, Jesus. Lord, we may seek all throughout this world, Lord, the joy and happiness, but we couldn't find. For it is in you, Lord Jesus, that we find real joy, real happiness, Jesus, real contentment, God. Lord, stir up this place with your presence, Holy Spirit. Touch each and everybody's hearts, Lord God. Speak to us, Lord, as we continue to sing to you. Yes, God. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. And I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Come on, church, let's all sing. 'Cause your name is power, your name is healing, your name is love. Yes, it is. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. And I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety, to every soul held captive by depression. I speak Jesus. 'Cause your name is power, your name is healing, your name is life. You break every stronghold, break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Shout Jesus from the mountains, and Jesus in the streets, and Jesus in the darkness over every enemy, and Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Come on, let's speak the holy name of Jesus in this place. Yes, Lord. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus, 'cause your name is power. 'Cause your name is power, your name is healing, your name is love. You break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power, your name is power, and we declare your name is healing, your name is life, Jesus. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus
over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Oh, speak your name. Speak of your holy name, Jesus. Oh, we worship you, Lord. We magnify your name. Yes, Jesus. We thank you, God, for the cross, Lord, that we have free access to you because of the blood of the Lamb. Lord, we can call upon your name, Jesus, because of your love, Lord, because of your redempting power, Lord God. You are alive, Jesus, and we will shout your name in this place, Lord. We will declare your goodness in our lives, God. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Come on, church, call on the name of Jesus. Shout Jesus. Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Come on, let's give God a mighty hand of praise. Lord Jesus, you deserve all the praise, Lord. You deserve all the glory, Jesus. Be magnified, be glorified, Lord. We bring back all the glory, the praise, and adoration to your name, Jesus. In the mighty name of Jesus, we praise. We pray, amen. Come on, church, let's just give God again a mighty hand of praise. Blessed morning, church. Tunay po na napakabuti ng Diyos sa atin. Na pwede pang sabihin niyo sa inyong mga katabi na we are free by the grace of God. Amen ba? Ganda po ng inawit na nakita po at nakinig ko yun sa inawit ngayon. Na tunay po yung pangalan ng Panginoon ay buhay. Holy, power, and may healing sa Kanya. Kaya ngayon po ay dumako po tayo sa ating pasasalamat sa ating Panginoon. Pangunahan ko na po. Nagpupuri po ako sa ating Diyos dahil okay na po yung aking visa. Salamat sa Diyos hanggang 2029. Sadyang napakabuti po ng ating Diyos. Kasama po ng Emirates ID. Salamat po sa prayer nyo. Ayun, extended hanggang 65. Kaya purihin ang Panginoon sa prayer. Tunay po na nagpapasalamat ako. Una sa Diyos, pangalawa sa inyong panalangin. Akala ko uuwi na ako. Akala ko yon. Pero akala ng Diyos, hindi. Yeah, salamat sa Panginoon. Ganoon din sa aking asawa. Nagpipray din kami at naghahanap ng ibang hospital para sa kanya. Kaya yon, salamat po sa Panginoon sa pag-iingat sa aking family, maging sa peace of mind na ibinigay sa aking mga pamangkin nung yumao na yung kanyang ina, at sa salvation din po ng aking mga relatives. Sabi po dito, thank you Lord for everything from Sister Jonifer. Thank you Lord for answered prayer para sa kapatid ko na smooth po na nakarating dito sa Abu Dhabi and for everything. Brother Michael. Palapakan po natin ang Panginoon. Amen. Thank you, Lord, for everything from Gonzales family. We thank God for the scholarship grant for my eldest son for his college. Truly, God is amazing.
And we also praise and thanks to the Lord for celebrating our one-year wedding anniversary today. For Irma Di Rachel, praise God po. Happy anniversary. At ngayon po ay dumako po tayo sa ating mga prayer request o panalangin. Complete healing from Shikani Persincula. Let's pray for healing, mercy from Abu Dhabi, China Ching, to Philippines, and we may reach our destination safe sound. From Brother Michael. Ngayon din po, please pray for job provision for Francis Kalalang. From Sister Cecil. Please pray for wisdom, knowledge, and guidance sa certification exam ni Jenny this coming 26. Good health and strength. From Elder Marlin. Traveling protection from Sister Rochelle. Job provision for Dana Pauline Reyes. And praying for safe travel for daughter Crisena from Manila and going back to Philippines for their just concluded school training. Tayo pong lahat ay lumapit sa Panginoon. Sumasama po nating ating idulog. Dakila namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tunay Panginoon na kayo lamang yung Diyos na dapat sambahin. Kayo po yung Diyos na lumikha sa amin. Kayo po yung nagmahal sa amin. Kayo po yung lumikha ng mundo sa loob ng 6 na araw. Pinakita niyo po o Diyos, kayo po Panginoon, ay isang powerful God. Tinataas po namin, ululuwalhati, dahil ko po yung Diyos ni Abraham, Jacob at Jacob. Kayo po yung Diyos na dapat naming sambahin sa Espiritu. Purihin ka o Diyos sa inyong kapangyarihan na patuloy niyong ipinadarama sa amin. Sa oras na ito, Panginoon, lumalapit po kami, nagpapakumbaba. Ilinisin niyo po ang bawat sa amin. Kung may nagawa po kaming kasalanang sinasadya o hindi, sa isip, sa letra, gawa. Pakilinisin niyo po ang bawat isa. Nagpapasalamat po kami sa mga oras na ito na minsan pa, iningatan niyo po at pinagpala ang bawat isa sa amin. Salamat din po o Diyos sa trabaho na meron kami. Salamat din po o Diyos sa mga panalangin, sa mga pasasalamat na aming binigkas kanina. Salamat din po, Panginoon, dahil may Diyos kaming pwede naming lapitan sa panahon ng kagipitan at sa panahon ng kasiyahan. Salamat din po, O Diyos, dahil may Diyos kaming patuloy na kumakaling at nagpapagaling sa aming buhay at sa aming pamilya, maging sa Pilipinas. Salamat din po, O Diyos, sa iyong patuloy na paggamit sa aming mga pastor sa kanilang pangunguna sa pag-share ng inyong dalangin po namin, Panginoon, na patuloy kayong maluwalhati, paparangalan sa aming buhay araw-araw. Dalangin din po namin, O Diyos, yung mga naghahanap ng trabaho at magta-travel at may mga karamdaman. Nilalapit at iniluluhog po na sila sa inyo. Dalangin po namin, Panginoon, ang mga kapatid patuloy na nakararanas ng trials, samahan niyo po siya. May mga blessing naman po, Panginoon, patuloy na ibalik lamang ang kapurihan sa inyo. Nawa, O Diyos, patuloy ng bawat sa amin ay maging humble o mapagpakumbaba. Sa anumang situation, kanino mang tao na aming nakakasalimuha, mahalan po kami at ipakita po namin ito kahit minsan sa pagbati. Dalangin ko po, O Diyos, na patuloy na yung aming puso ay maging transparent, patuloy na hindi namimili, Panginoon, ang kakapsapin. Dalangin ko rin po, O Diyos, ang mga salita nyo na dadalhin ng pastor ngayon, i-anoint nyo po siya, pili. Ang mga salita nyo na aming maririnig, Panginoon, mo sa puso ng bawat isa at maipakita. Kaya po nang sinabi sa inyong mga salita, kayo magiging tapak, tapak lamang at hindi taga
po kami, Panginoon. Paranasan, iparanas niyo po sa amin ang inyong pagsama, ang inyong kapangyarihan, maging sa mga paghahayag. Katila namin, Diyos, nataas po namin ang bansang Pilipinas, pagpalaan niyo po, Diyos, President Bongbong, President Sara, lahat, Panginoon, ang nasa gabinete. Kayo po, Diyos, yung sumama sa kanila. Napakita po ng mga mananampalataya na leader. Ay pakilala kayo at makita nila bilang asin at ipon ng mga tagapangalaman. Palaan niyo po ang ekonomiya, lahat po, Diyos, ng mga nanunungkulan sa gobyerno. Palaan niyo rin po, Panginoon, ang bansang ito. Palaan niyo po siya bigyan ng wisdom sa kanyang pangunguna. Palaan ko rin po, Diyos, yung kasamahan sa work, mga leadership, yung pantay-pantay na pagtingin sa mamamayan, tuloy niyo po siya bigyan ng ekonomiya, tuloy na maranasan nila ang inyo pangyarihan. Nadalain ko rin po, O Diyos, ang bansa niyo, ang bansang Israel. Tuloy niyo pong samahan ang pinuno doon, Presidente, Prime Minister, kayo po yung sumama sa kanya, Panginoon. Maging ang mga lahat ng leadership doon, kayo po yung mag-iirap, Panginoon. Nadalain ko rin po, O Diyos, yung nangyayari ngayon between Iran and Israel. Kayo po, O Diyos, yung lumagitan. Kayo po yung magparana sa kanila. Kayo lang po yung asahan nila na po magbago sa sitwasyon at sa buhay ng individual. Natalayan ko rin po, Panginoon, na layo rin po, O Diyos, ang PCC sa buong Abu Dhabi, Northern Emirates, Musapa, Al Ain, naging sa kayo po, O Diyos, yung patuloy din sumama sa mga niyo, sa mga leader, sa mga elder, sa mga pastor, sa mga deacons, yung Panginoon ng mga Bible study dito. Lahat, Panginoon, ng mga members, lahat po, O Diyos, ng gawain, ipinagkakatiwala po namin. Tuloy namin ibalik sa inyo ang lahat ng kapurihan, ng kaluwalan. Kami, Ama, patuloy na itinatagilid, sinasamo namin sa inyo ang gawain ito hanggang matapos, maranasan namin ang pagpapala, spiritually, ang inyong pag. In Jesus' name we pray. Muli po, isang maalab na umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay dumako po tayo sa ating mga announcements. To know more about our upcoming activities, please watch our video announcements from Prayer Ministry, Mission and Evangelism Ministry, Men's Ministry, Trumpet Ministry, and DCRM. You're the best among the rest.
Praise God po sa ating mga gawain. And for further details, please contact the respective ministry. This afternoon po, praise God, we are blessed with 6 visitors. Praise God po. Sa aming po mga bisita, sa pagtawag ko po sa inyong mga pangalan, kung maari po kayo tumayo at manatili pong nakatayo para ma-recognize po ng ating congregation. Miss Melanie Paraiso, welcome po. Miss Jonaline Mendoza, welcome po. Carmela Joy Castro, welcome po. Maine Decona, welcome po. Miss Sabina Marites Lanyada, welcome po. And Miss Aji May Estralada, welcome po ulit sa Filipino Christian Church. Ang dinadaluhan niyo po ngayon ay ang Saturday Worship Celebration na ginaganap, of course, every Saturday from 10:15 to 12 noon po. We also have our Friday Worship Celebration na ginaganap naman po tuwing Friday at 7:15 to 9 p.m. po sa Basement Hall. Also our Sunday Worship Celebration na ginaganap po sa Basement Hall din po from 1:15 p.m. to 3 p.m. And of course, we also have Tuesday Prayer Meeting, 8 p.m. sa basement din po. Maraming salamat po sa inyong pagdalo. Nawa po ay hindi po ito ang una at huli na kayo ay aming makakasama. At salamat din po sa lahat po nag-invite po sa inyo. Praise God po. Correction po pala dun sa announcement kanina about change of meeting place for Operation Go, June 28. Ang place po would be Pastor Albert's place instead of Elder Ed's. I repeat po, June 28, Pastor Albert Place po instead of Elder Ed's. Thank you po. May I call on Head of the Children's Ministry? Good morning, church. Today, we will award the winners of the 2025 Bible Quiz. This was held last Saturday at the Basement Hall. This includes the Sparks, the 3 levels, the Sparks, which ages 5 to 7, the Flames, which ages 8 to 10, and the Church, which ages 11 to 12. Before I call their names, may I call Pastor Benji, please, to come up. We will award them with medal, Bible, and a certificate. First place in Sparks, Jethro Light Masiglat Jabson. Ito po yung medal. And this is a certificate of recognition is hereby awarded to Jethro Light M. Jobson for achieving first place in the Children's Ministry Bible Quiz 2025 Sparks. Your hard work and determination have brought you this well-deserved recognition. We celebrate your achievement and pray that your knowledge of God's Word will continue to grow and be seen in the way you live each day. Given this 21st day of June 2025 at Filipino Christian Church, Abu Dhabi. Signed, yours truly, and FCC Senior Administrative Pastor Ben.
Second place goes to Ilyasa S. Aguion. Third place, Stella Faith Digala. Then we'll go to Flames. First place, Sabella Doreen Cavinta. Second place, Elijah E. Alcaide. Oh, sorry. James Carl D. Canlas. I mean, sorry. Third place, Johnson Ryan B. Galorio. Now let's go to church. First place, Matthews Elijah Lubos. Second place, Elijah A. Alcaide. Third place, Hannah Janelle Sadim. Church, the winners of 2025 Bible Quiz. Tuloy po nating tinetrain ang mga kabataan pong ito sapagkat naniniwala tayo ang the best foundation na pwede po nating ibigay sa church ay ang salita ng ating pong Panginoon. Sana po yung pang mga anak nyo dyan na hindi pa po ma-attend ng ating pong children's ministry, pa-attend po natin. Napakagandang foundation po nito para sa paglaki nila ay hindi po nila kakaligtaan ang salita ng ating Panginoon. Extend lang po natin ang ating mga kamay sa ating po mga kabataan, sa mga bata. Lord, salamat po sa ministry ng Children's Ministry ng FCC. Salamat sa mga teachers. Salamat sa head ng ministry ito, Panginoon, na nagtiyatsaga upang turuan ang mga bata para i-build ang isang foundation na iyong salita sa mga bata, Panginoon. Salamat din, Panginoon, sa pagkat nakita po namin, Panginoon, ang mga effort ng batang ito sa pagkakabisa ng iyong salita. Dalahin po namin, hindi lamang sila na mga nagkamit ng karangalan, kundi lahat ng mga bata sa children's ministry, O Lord, nawa ay ang salita mo, Panginoon, ang kanila pong maging ilawan. Ang salita mo, Panginoon, ang kanila pong maging makabisa. Ang salita mo, Panginoon, ang kanila pong dadalhin hanggang sa kanilang paglaki. Sapagkat sinabi mo sa iyong salita, train up a child in the way that he should go, so that if he is old, he will not depart from it. Nakitiwala po kami, Panginoon, na nasa tamang
tapat po ang FCC sa pagtitrain ng mga bata pong ito. At patuloy po namin dinudulog ang children's ministry, ang mga head at ang staff, ang mga teachers, Panginoon. Gabayan mo po, Panginoon, sila. Patuloy mo silang bigyan ng passion, ng heart sa pagtuturo sa mga bata. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan, Lord, sa pangalan ni Jesus. Ito po aming dalangin. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon sa mga bata. Siguro i-acknowledge din natin, nandito ba yung mga teachers ng children's ministry? Lahat ng nandirito lang ng mga teachers, tayo lang po kayo, i-acknowledge lang po namin kayo. Ito po ang mga teachers ng children's ministry. Salamat sa inyong pagpapagal. Maraming salamat. Marami pa po sila at sila lang muna nandirito. Okay, God bless you. Praise God po sa buhay po ng mga batang ito. Thank you, Lord, for the wisdom and sa mga teachers po and to children's ministry. Salamat po sa iyong pagpapagal at sa inyong buhay. Dumako po tayo sa isang napakahalagang part po. I know that sa buhay po natin dito, hindi po madali at hindi po laging smooth, ika nga. But despite all the challenges and difficulties that we face, lagi pong meron tayong pinagpapasalamat sa Panginoon, di po ba? So, if any one of you would like to testify God's goodness and faithfulness in their lives, the floor is open po para po sa ating testimony and thanksgiving to, inspire and yung uplift other brethren po na may mga pinagdadaanan na despite po sa mga challenges, we know that God is the God of hope and our strength and refuge. So, sino pong gustong pumangalawa? Meron po ba? Po kayong mahiya. Okay lang po yan. Ayan. Meron pong naglakas ng loob. Praise God. Sino man sa inyo ang gusto ng pagpapala, dapat nagmamadali kayong magpasalamat muna. Gaano man kalaki ng iyong problema, daanan mo lang. Huwag mong tambayan. Praise God po. Napasalamat ko ito kagabi. 3 weeks nang nanganak si Mrs. And wala nang kasunod. So lahat po ay provided by the grace of God. And sabi ko nga, magkano kaya yung babayad natin sa Baka 50 lang or 100. Pumasok kami na kami lang yung dala namin. Kasama ang pasasalamat sa Lord na He will provide every one of our needs. Lumabas kaming grateful pa din at 3. So yun lang po. At we praise God for the provision. We praise God for the smooth delivery. We praise God because God is the author of life. And ayun, He deserves the glory, He deserves the praise. Praise God. Thank you po. Praise God po. Truly, the Lord is our great provider. Meron pong gustong pumangatlo. Pang-apat po. Okay, pang-5 po tayo. I know, alam ko po sa mga heart nyo, ang dami nyo pong gustong ipagpasalamat. But medyo nahihiya lang po. Mababait po tayong mga brethren po natin dito sa FCC. Wala pong mangangagat. Okay, sige po, ako po yung papang. Okay, sis.
Ang ganda. Good morning po sa lahat. Nais ko pong ibalik ang papurit pasasalamat sa Panginoon kasi kahapon po, yung 3 ko pong anak naka-receive po ng award. First time po, nung pangalawa ko, actually, medyo hindi siya academically nag-excel, pero medyo nalungkot nga siya. Sabi niya, Mommy, I'm not part of the recognition. Sabi ko, anak, okay lang yan kasi nag-excel ka naman, mataas ang emotional intelligence ng anak ko. Mas okay siya makasama. Sabi ko nga, mas okay yung character mo, anak. And then second, sa work ko po, pinagpapasalamat ko yung amo ko na nabalik na naman ako sa kanya. Lebanese po siya. Inassist ko na po siya ng 2021. Isa lang po siya, pero katumbas niya ay 1,000. Kasi grabe, I'm on the verge of resigning nung hinandle ko siya. Ngayon, nabalik na naman ako sa kanya. And na-promote siya bilang division head. So lumapit siya sa CEO. Sabi ko nga, Lord, meron kang tinuturo sa akin. Nung hinandle ko siya noon, sobrang ang daming nag-resign under his division, mga 30. Ganun siya kabait. So sabi ko, Lord, i-protect niyo po yung trabaho ko. And ako yung pinili niyang EA. Kasi alam ko nang sayawan yung tugtog niya. And dumating pa nga sa punto na naging line manager ko, CEO. Sabi ko, hala, nilalapit na ako dun sa taas. So sabi ko, may tinuturo si Lord sa akin. Minomold niya yung character ko. And ngayon, maganda na yung pagsasama namin ng amo ko. Sabi ko, lagi kitang pinagpipray. Alam mo yon, sabi niya, I know you're a Christian. So yun lang po, maraming, isa pa po pala, last March, na sabi ko na to sa prayer meeting, nakunan po ako. Pang-7 na po. Hindi lang po halata. Pero may 3 na po akong anak. Praise God po. May isa nga pong pastor na nagsabi, para kang Israel, matabang lupa. Mataba lang po ako, pero salamat po sa Lord. Ewan ko kung nandito po yung pastor na nagsabi na yon. Hulaan nyo na lang po kung sino. So pinagpapasalamat ko kay Lord kasi hindi na po ako nag-undergo ng procedure. Lumabas lang po sa lahat, bilang ako si Darna. Ilabas ko na po lahat, sabi ng doktor, ang galing mo naman, wala na akong gagawin. So yun lang po, and yung kahapon po na result ng thyroid ko, na meron na po ako hyperthyroidism. Pinag-pray ko kay Lord na sana nung nakunan ako, nasama na ni baby, at naging okay na po. Normal na po yung result ng thyroid ko. Praise God po. So, yun lang po. All glory to God po. Praise God. Thank you, Sis Dang. Meron pong yes po. Magkasabay si Kuya Dong tsaka si Brother Borel. Good morning, church. Ako nga po pala si Jong. I would like to thank God. Ang dami pong nangyari ngayong taon sa akin. Actually, totoo po yung sinasabi ng Bible na pag sumunod lang tayo sa utos ni Lord, ibabalik niya sa atin, nag-uumapo na blessings. I've been a member of the choir, of the chancel choir for 2 years pa lang. Sumali ako sa choir. Kinumit ko talaga kahit mahirap yung schedule kasi sa project site po ako nagtatrabaho. And my struggle dahil sa oras, but sabi ko, this for the Lord. I'm gonna give this to the Lord. So, sometimes bumibiyahe ako ng 3 oras from Buhasa, from Sahel, coming here just to attend the practice, lalo pag kantata, Christmas and Easter kantata. So, I've been with my company for almost 10 years, 9 and 3 months, ganyan, to be exact. Never ako naka-expect na, dahil nga Pilipino po ako, hindi ako nag-expect na tataas yung position ko, tataas yung sahod ko. This year po, at the first month of the year, nakatanggap po kami ng increase ng buong company. Nagpasalamat po ako, but sabi ko nga, meron pa atang ibibigay. After a month, binigyan po kami ng bonus. So sabi ko, okay, thank you Lord. Pero mayroon pa ata ibibigay. Last month po, binabaan po ako ng letter. I was promoted to be a senior engineer, plant engineer.
And nadagdagan din po yung sahod ko. So thank you Lord. Sabi nga, di ba, sumunod ka lang. Bigay mo yung tithes na para kay Lord. Everything will follow. So thank you Lord. Salamat po. Thank you, Lord. Abangan natin mamaya si bro. Sige po, last po, si Kuya Dong. Pasensya na po, hindi ko na isama kanina dahil malilimutin na. Alam niyo naman ako na 60 plus na ang edad. Hindi ko po naisama yung paglipat namin. Lumipat po kami ng tahanan. Malapit lang naman. Dati lihis kay Pastor Benji, ngayon lumihis uli sa kitchen house. Alam niyo po, naririnig niyo po palagi marami tayong pinagdadaanan. Okay lang po yung wag lang yung pinaglilibuhan kasi mas marami yun. Ang hirap po talaga maglipat, naranasan niyo po yan. Ako lang mag-isa, katulong ko siya. Tapos nag-build up pa ako ng cabinet. So to make the story short, natapos na po yun, kukunti na lang. Kaya maganda po yung nalipatan namin. Pag nag-360 kayo, andun na kayo. Andun na yung lutuan, andun na yung higaan. Kinatutuwa ko po yun kasi natapos na. At ngayon po, sabi ko kay Pastor Benji, lumipat kami. Alam niyo po ba ang kasama ko sa kwarto? Puro Arabic. Walang babae. Yun lang pong manugang ko at si Ate Leti, Sister Leti. Kaya sabi ko kay Pastor, ang nalipatan ko'y Arabic, pero anong gagawin ko? Hindi naman pwede ang ibanghelyo sa Pinoy lang eh. Nakapag-usap na po kami ng unang amo ng bahay, pero nailipat kami talaga doon sa pure Arabic. Yun na yung step. Ipag-pray nyo po na ma-reach sila, kasi nakapag-start na ako, na yung pong wisdom na galing sa Diyos. Nawa sila maabot, kasi kinakaibigan ko po muna sila. Although naninigarilyo, yun ang talo kami. Kaya isama rin po sa prayer na yung sigarilyo nila, kainin nila, hindi joke po. Yung itigil nila. Kaya yun po, nawa, ipag-pray nyo rin po yung mga Pinoy doon dahil bagong tirahan, masira ng Ebanghelyo. Pipray pa lang po, dali sa salip po, salip gano'n. Kaya po rin po ang Diyos, gano'n natapos na, nagkasakit nga po ako eh. Kasi sakit ng gano'n ko, kabubuhat, katutulak. Sabi nga ni Elder Mike, pati mo ako tinawagan. Pagkakapihin kita. Hindi, joke lang po. Purihin po ang Diyos, sa Kanya po ang kapurihan. Thank you po. Praise God. Of course, I would like to take this opportunity to praise and thank God po. Nung pumunta po ako dito, 19 years na po ako dito sa UAE. Hindi lang po halata. Pumunta po ako dito, 3 years old pa lang po yung panganay ko. Siyempre, hindi ko yun gusto no, na mapalayo sa mga anak ko. But I had to give them a future. And praise God po, next month, graduating na po siya ng college. So may isa na po akong graduating. And then my second would be incoming 4th year po ng dentistry. And yung bunso po namin is nandito. So it's only by the grace of God na nakapagpatapos po kami ng anak at mga susunod po naming anak. So praise and thank God po sa kanyang grace. Mahirap po, no, alam niyo po yan, as OFW, ma'am, na mawalay kasi minsan may mga napapariwara. Ang problema ko lang po sa mga anak ko minsan yung sa gawaing bahay. But apart from that, wala po akong naging problema. So I know it's only by God's grace and His mercy po. So I praise and thank God po for that. Thank you, Lord. Can we please all rise in reverence to God's word? I will be reading in the book of Acts, chapter 16 to 34. Ang babasahin ko lamang po ay ang chapter 23 to 25, verses 23 to 25. Again, Acts 16, 34. I'll be reading 23 to 25. And it says, after they had been severely flogged, they were thrown into prison, and the jailer was commanded to guard them carefully. When he received these orders, he put them in the inner cell and fastened their feet in the stocks. About midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the other prisoners were listening to them. Praise be to God for the reading of His word. You may now all be seated.
Praise. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nandirito po tayo sa ating pong pansamantalang tahanan ng ating pong pananambahan every Saturday sapagkat kasalukuyang nire-renovate ang Main Hall 1. Ang napansin ko lang, unang napupuno ang likuran at ang harap ay hindi masyadong napupuno. Siguro natatakot na yung aking laway ay matalsikan sila. Pero na-prove ko na mga kapatid, ang laway ko hanggang dyan lang. So safe kayo dyan na mga nasa unahan. Napapansin ko lang din naman, sa Pilipinas, unang napupuno ang harap ng jeep. Yung likod hindi masyadong napupuno po yan. Kaya ang bala ko, magpatayo ng church kapag ni-renovate, ewan ko kung ni-renovate pa rito, sabihin ko courting jeep para sa ganun, unang mapuno yung nasa harapan. Hindi ko lang alam kung papayag ang mga member ng Board of Trustees. Ilang paalaala lamang din po, mga kapatid, sa mga nangyayari sa Middle East. Maraming mga news tayong nakikita sa social media. Maging maingat po tayo sa sabihin natin, pag-share at paniniwala ang mga bali-balita. Tatlong paraan lang para sa ganun ay maging safe tayo. Number one, tingnan po natin yung source. Kinakailangan legit yung source na atin pong titingnan. At pangalawa, i-verify po natin yung content. At pangatlo, i-cross-check po natin yung balita na atin pong naririnig sapagkat marami po ang naliligaw ng kanila pong meron mga tinatawag ngayon na mga AI-generated videos. Ang tawag nila ay masyadong napapalitan na yung mga muka. Ganon. Deep face ang tawag nila. Deep face ang tawag po nila. So dahil dyan, nais ko lang din namang magbigay ng ilang paunawa at paglilinaw. Ang mga bidyong ipapakita ko ay ginawa din ng artificial intelligence para lamang sa layuning paglalarawan at malikhaing paggamit. Hindi ito ginawa para linlangin o dayain ang sinuman. Ang layunin ng pagbabahagi ng content na ito ay magsilbing pantulong visual at para lalong maging malinaw ang mensahe. Hinihikayat ang mga manonood na mag-ingat at gumamit ng critical na pag-iisip sa anumang AI-generated media. Meron din po tayong mga sermon notes na available po sa atin pong ushering table at meron din namang QR code na pwede po nating i-download sa PDF sa lahat ng mensahe na atin pong naririnig. Ang paksa po natin ay Let's Go Seek, Pursue, and Conquer for Christ. Dahil dito, ang napili ko ay ang The Life of Paul, ang buhay at ang ministry ni Apostol Pablo. Meron po tayong 10 na tatalakayin sa ating po mga pag-aaral. Una, natalakay na po natin ang Paul's radical conversion and transformation. Ito po yung Damascus experience niya sapagkat dito nagpasimula ang lahat kung paanong binago ng ating Panginoon ang 180 degrees na buhay ni Apostol Pablo. Ang sabi natin sa ating pong conclusion, Paul's story reminds us, no one is beyond God's reach. Jesus transforms the worst sinners into the greatest witness. Every conversion has a divine purpose. If Jesus could save Saul, the persecutor, he can save anyone. And if he could use Paul, he can also use you. Wala pong exempted sa biyaya ng ating Panginoon. Lahat ay abot ng biyaya ng ating Panginoong Diyos. Yung pangalawa naman pong pinag-aralan po natin, pursuing the call, Paul's preparation and obedience. Ang atin naman pong naging conclusion dyan, before Paul became the great missionary to the Gentiles, he was faithful in small things. Obedience, ang keyword po natin doon. The same is true for us. God is preparing us now for what He will do next. Unti-unti, inihahanda tayo ng ating Panginoon sa mas malawak pa at mas malaking paggagamitan sa atin ng ating Panginoon. Ito naman po ang ating pong paksa na tatalakayin ngayon. Conquering opposition, Paul's perseverance in persecution na nakabase sa Acts chapter 16, 16 to 34. Minsan pa po, pakinggan po natin ang bidyong ito para po sa atin pong key passage. They were severely beaten, and then they were thrown into prison. The jailer was ordered to make sure they didn't escape. So the jailer put them into the inner dungeon and clamped their feet in the stocks. So to summarize, mga kapatid,
Ang atin pong pag-aaral ay second missionary journey ni Apostol Pablo na sila ni Silas ay ibinilanggo dahil sa isang kaso na hindi naman nila ginawa. Ito ay upan lamang hadlangan ang pagpapahayag ng salita ng Panginoong Diyos, pero hindi nagwagi yung pong pagtangka sa kanila, kundi patuloy na lumaganap ang salita ng ating Panginoon. Kung titingnan naman po natin ang ating pong central thoughts sa ating pong pag-aaral, ito yung pinaka-summary ng buong message po natin. When we face opposition, our faithful response can turn trials into testimonies and lead others to Christ because God turns trials into gospel opportunities. Lahat ng mga pinagdadaanan po natin, maaaring mga opposition, maaaring persecution, maaaring mga trials, challenges, hindi po nawawalang kabuluhan yan. Ang maganda niyan, mga kapatid, i-convert natin yan sa pagkakataon po natin na makapag-testify, makapag-share at maging gospel opportunities po ito. Ito yung naranasan ni Apostol Pablo. Yun pong kanila pong pagkakabilanggo. Naging opportunity pa yon para mayroong ma-born again, para mayroong makarinig ng salita ng ating Panginoon. Kaya hindi po nasasayang ang lahat ng mga bagay na ating pong pinagdadaanan. Ating pong outline ay tatlo. The source, the response, and the outcome of opposition and persecution. Tingnan naman po muna natin ang the source. Saan kaya nanggagaling? Sabi ng ating kasaysayan, ito, Acts 16:16-18. One day, as we were going down to the place of prayer, we met a slave girl who had a spirit that enabled her to tell the future. She earned a lot of money for her masters by telling fortunes. She followed Paul and the rest of us shouting, "These men are servants of the Most High God, and they have come to tell you how to be saved." This went on day after day until Paul got so exasperated that he turned and said to the demon within her, "I command you in the name of Jesus Christ to come out of her," and instantly it left. Acts 16:19-24. Her master's hopes of wealth were now shattered, so they grabbed Paul and Silas and dragged them before the authorities at the marketplace. "The whole city is in an uproar because of these Jews," they shouted to the city officials. "They are teaching customs that are illegal for us Romans to practice." A mob quickly formed against Paul and Silas, and the city officials ordered them stripped and beaten with wooden rods. They were severely beaten, and then they were thrown into prison. The jailer was ordered to make sure they didn't escape. So the jailer put them into the inner dungeon and clamped their feet in the stocks. So sangayon sa atin pong kasaysayan, sa pangangaral ni Apostol Pablo at ni Silas, merong isang insidente. Meron dong isang babae na possessed ng masamang espiritu, particularly divination. Yung divination na particular na tinutukoy dito, mga kapatid, ay yung panghuhula, fortune telling. Sino rito ang mga manghuhula? Dito, meron po bang mga manghuhula? Walang manghuhula. Sino man dito ang nagpahula na? Alam ko naman hindi tayo aamin kahit ano'y tanong ko. So, yun, mga kapatid. Yun. Sa Pilipinas, meron yan, di ba? Sa Quiapo, alam ko, meron yan, di ba? Mga bolang kristal, mga ganyan, mga panghula. Yun. Ito po yung babaeng ito. Pero yung pong kapangyarihan niya ay nanggagaling sa masamang espiritu. Kaya ginugulo nila si Apostol Pablo. Tama ang mensahe. Sabi nga doon nung babae, servant of the Most High God. Tama, mali. Tama. Talaga naman silang servants of the Most High God. Pero ang problema, mga kapatid, yung source, yung pinanggalingan. Inaalihan ng masamang espiritu. Pagkatapos si Apostol Pablo, malilito tuloy yung tao. Baka sabihin ng mga tao, yan ang unang interpretation Baka sabihin ng mga tao, mga kapatid, kakalito naman yung sinasabi nito, sapagkat barehas din naman halos Inaalihan ng masamang espiritu yung isa naman sinasabi, mayroong Holy Spirit sila. Pero same message. So, ang ginawa ni Apostol Pablo, mga kapatid, dahil medyo, mamaya makikita po natin, napipika na siya, naiinis na siya, ano yung ginamit kasing salita naiinis na siya, ikinas niya at umalis ang masamang espiritu. Pero ito ang problema, nawala ng income
Nawala ng yung mga manager niya, mga CEO niya, nawala ng income, mga kapatid. Kaya ang ginawa sa kanila, gumawa ng issue, gumawa ng maling akusasyon, nabilanggo siya, at ipinasok siya, alam niyo sa nakalagay, inner prison, hindi prison. Hindi prison, ha? Inner prison. Alam niyo kung ano yung inner prison? Bartolina. Sino naman dito na Bartolina na? Wala pa rin, mga kapatid. Lahat yan ay tatanong ko dito, wala. So, yun yung ito, kasi tatanong ko sana, sa Bartolina, parehas ito eh. Tingin ko, mas malala ito eh. Bakit? Bukod sa inner prison, mga kapatid, nakatali pa yung mga paa. Nakatali pa yung paa. Para talagang hindi makakalabas. Matindi to, parang worst of the criminal na itong turing kina Apostol Pablo. Inner prison na, nakabartolina na, at pagkatapos nakapangaw pa yung kanilang mga kamay at na kanilang mga paa. So, meron po tayo makikita na katotohanan dito. Unang katotohanan na makita po natin, yung pong persecution at opposition, sinabi na yan ng ating Panginoong Hesus. Sinabi na po yan. Ito may makikita tayo dito. Meron po ba kayo nakita sa Matthew, Mark, Luke, and John? Mukhang sa initial reading, parang wala naman pinagkakaiba. I am sending you like sheep among the wolves. Sa Mark, ganun din, and you will be hated by all. Sa Luke chapter 21, parehas din. Same message. Pero kapag ka ikaw ay medyo malalim ang pagtingin mo at pag-analyze, mga kapatid, ano ang mapapansin mo sa apat na ito? Alam niyo po ba, mga kapatid, kung ano? 4 Gospels. Pinahayag, minake sure ng ating Panginoong Diyos na ang 4 Gospel account, na minake sure ng ating Panginoon na yung pong susulat ng kasaysayan ng ating Panginoong Kristo na nakasulat itong mangyayaring ito. So, ibig sabihin, ganito kahalaga na maunawaan ng bawat isang sumasampalataya sa ating Panginoon na dadaan ka sa opposition, dadaan ka sa persecution. Tingnan natin anong dahilan muna niyan. Verse 18 ang nakalagay ito. And this went on day by day. Matagal yan. Until Paul got exasperated. Sa iba nakalagay ay annoyed. Anong ibig sabihin nito? That he turned and said to the demon within her, I command you in the name of Jesus Christ to come out of her, and instantly left her. Tanong, mga kapatid, kanino nainis? Kanino nagalit? Itong si Apostol Pablo. Kung ang interpretation natin ay annoyed, nainis, nagalit, napika, parang negative. Itong si Apostol Pablo pala, naiinis, para si Pastor Benji, mainisin ako eh. So, ito pala si Apostol Pablo, ganun din. Alam niyo, mga kapatid ko, ito ang isang interpretation. Ang nakalagay sa ibang interpretation, troubled. Sa original, troubled. Ibig sabihin nun, may nangyayari sa loob mo na hindi mo naintindihan. Critical commentary at saka word study, pinag-aralan ko kung ano ang ibig talagang sabihin at kung ano naramdaman talaga ni Apostol Pablo. Sabi ng isang critical commentary, Paul being grieved. Hindi annoyed ang ginamit. Ang kalitay, grieved. Ibig sabihin ng grieved, nalungkot. Sobrang lungkot. Sobrang lungkot si Apostol Pablo. Sa iba nakalagay, nasipayo si Apostol Pablo. Yun din ang nakalagay sa word study. Nag-grieve siya. Ano ibig sabihin ng nag-grieve? Not worn out, but grieved and sad condition. Nalungkot siyang mabuti. Of the woman. Alam niyo mga kapatid, kung ano nakita niya? Nakita po niya yung kalalagayan ng babae. Naawa siya sa babae. Nainis siya sa dyablo. So hindi doon sa babae. Hindi doon siya nainis eh. Sapagkat alam niya na itong babae ito, biktima ito. Alam niyo mga kapatid ko, ano nakikita ko dito? Si Apostol Pablo, alam niya kung ano ang nangyayari sa mga taong walang Jesus Christ sa puso nila. Minsan maiinis ka eh. Bakit ginawa nitong taong to? Bakit dinaya niya ako? Bakit dinutangan niya ako na hindi niya ako binayaran? Bakit pinatay niya? Bakit ninakaw niya yung mga gamit ko? Maiinis ka. No, normal yon. Totoo naman yon. Wala naman akong problema doon. Normal po yan. Pero alam niyo kung ano dahilan nun? Mayroong kumikilos na masamang espiritu doon sa tao. Maaari hindi siya possess.
Pero ganoon ang tinitingnan ng Biblia, ang bawat isang hindi mananampalataya, malayo sa ating Panginoon at nandoon ang kapangyarihan at pagkilos ng kasalanan. Dito medyo mabigat lang sapagkat mayroon ng mga, may tinatawag kami mga hierarchy of demon. Ito talagang possess na itong babaeng ito, mga kapatid. So, meron tayong tinatawag na source, una, spiritual. Spiritual world, mga kapatid. Merong 2 Corinthians ninyo, the God of this age has blinded the minds of blinded. Ibig sabihin, bulag. Ano pagkabulag ka? Ano mangyayari sa'yo? So that they cannot see the light of the gospel. Hindi nila makikita Kahit ano pa. Alam niyo ba mga kapatid, wala lang member nito ng children's ministry. Pero as early as 5 years old, tinuturo na ang gospel. Dito, tinuturo na po. Tinuturo na po yan. Naiintindihan ng bata. Bata, naiintindihan. 7 years old. Apo ko, 8 years old po yan. Naiintindihan na nila na dapat tanggapin si Jesus Christ. Na makasalanan ka. Na wala. Hindi ka mapupunta sa langit kung hindi kay Jesus Christ. Naiintindihan na po nila yun. Naunawaan na po nila yun. Pero bakit hindi nila maintindihan? Blinded. Bakit mayroong mga tao hindi nakakaunawa? Blinded. Nabubulagan po sila. Spiritual world. Yun ang kalaban. Yun po ang source natin. Kontrolado. Pakikita ko sa inyo, bigyan ko lang kayo ng isang halimbawa na kapag ka blinded ka, ay hindi mo maiintindihan, hindi mo mauunawaan. Pumikit lang po tayo. Testing lang po. Lahat tayo pumikit. Lahat tayo pumikit. Okay. Nakapikit ka, humarap ka sa kaliwa. Humarap ka sa kaliwa. Ngayon sasabihin ko, ang ganda-ganda ng katabi mo. Maniniwala ka? Dumilat ka ngayon. Okay, mo, hindi ka maniniwala? So, nakapikit ka man, dumilat ka man, hindi ka naniniwala. Hindi ka naniniwala dahil nakapikit ka, dahil hindi mo naman nakikita. Nung dumilat ka, hindi ka rin naniniwala dahil hindi talaga maganda. So, yun ang ibig po sabihin ng blinded. Yun po ang ibig sabihin ng blinded. Ibig po sabihin yan ay hindi nila naiintindihan ng gospel. Spiritual. Kalaban po natin spiritual. Spiritual forces po yan. Kaya kapag nag-evangelize sa mga Operation Go, tinuturo po namin yan. Kapag ka nagje-Jericho walk, sa Pilipinas, nagje-Jericho walk kami, nagje-Jericho march kami, nagkakas ng masamang espiritu. Sapagkat ito, teritoryo ito ng kaaway. Teritoryo ito ng kalaban. Tingnan nyo, pangalawa, physical world. Ibig sabihin naman ito, okay, may spiritual world. Ito. Pero yung buong mundo, mga kapatid, ay impluensyado ng diablo. Buong mundo. Teritoryo niya po ito As a battlefield tayo. Ginawa nga ng Diyos ang mundo. Wala ko naman akong problema doon. Pero teritoryo ito ng kaaway. Nandirito siya. Yung presence niya ay nandirito. Hindi naman sa ako, Pastor, naniniwala sa mga pamahay. No. Alam ko na mayroong spiritual force. At ginagamit ng mga kaaway yung mga tao. Dito sa istorya natin, ang ginamit ng kaaway, yung babae, pagkatapos yung master, ginamit nila, yung mob, ginamit na, lahat yan, ginamit ng kaaway at ginamit ng diablo. Sapagkat sa ngayon sa 1 John chapter 5, verse 19, sabay-sabay nga po nating basahin. 1, 2, ready, read. Kaya ninyo, anong part ng mundo ang nakahilig sa masama? Anong part ng mundo? Nakalagay dyan The whole world. The whole world. Buong mundo. Kahit saan ka pumunta. Mayroong mga tao na under the influence of sin at under the influence of the evil one. Yun. Yung physical world na yan. Kaya huwag ka na magtaka. Kung kilala mo ganito, hindi Christian, hindi born again, wala ang ating Panginoon Jesus sa kanilang mga puso, intindihan mo na, blinded, impluensyado ng masamang kaaway, impluensyado ng diablo. So, ano ang point po natin? Ang point po natin, mga kapatid, huwag ka na masurpresa. Don't be surprised when opposition comes, even when you're serving God faithfully. Kahit na, katulad na Apostol Pablo at ni Silas, nagsiserve naman sila. Ang ganda naman ng ginagawa nila. Pero bakit ganito nangyayari sa kanila? Hindi ko alam kung ano pinagdadaanan natin. Marami na kasi ako narinig na testimony ganyan Pastor,
Ba't simula nung maging Christian ako, dumami problema ko? Sounds family? So, bakit simula nung tanggapin ko si Jesus at mentras nagpapakabait ako, lalo naman sumasama ugali ng misis ko? Meron ganun. Meron ba man ganun? Di ba? Alam niyo yan. Alam niyo yan. Tama ako. Meron mga ganun. Ngayon, nagtataka ka. Ay, baka hindi pa born again. Baka hindi pa born. Influensyado ng kaaway eh. Nandun yung influence ng kaaway sa mga tao pong yan. Tingnan po natin ang pangalawa. The response to opposition. Normally, kapag ikaw ay sabihin natin nabilanggo, ang normal response mo yan sa isang bagay na sabihin natin, falsely accused ka. Hindi naman inakusahan ka, na hindi naman mo ginawa yun. Sabi, ikaw ang nag-uwi ng ballpen, hindi mo naman ginawa yun. Stapler ang inuwi mo eh. Bakit aminin mo sa bagay na di ba? Hindi mo aminin yun. Baka iba nag-uwi ng ballpen. Minsan ganyan, falsely accused ka, akusahan ka, magagalit ka ngayon doon sa taong yon. Siguro si Apostol Pablo, dapat. Kasi karaniwan, yun ang normal na response ng tao. Ito naman ang tanong. As a Christian, ano magiging response mo? Bilang Kristiyano, bilang anak ng Panginoong Diyos, ano naman kaya ang magiging tugon mo? Ito, tandaan ninyo mga kapatid. Hindi mo kontrolado ang gagawin sa iyo ng tao. Saktan ka ng tao, murahin ka ng tao, galitin ka ng tao, hindi mo kontrolado. Pero ang tanong ay ito, palagi ang tanong, anong karakter mo ang na-produce? At the end, anong karakter mo ang nakita ng Panginoong Diyos sa'yo? Paano ka nag-respond? Paano mo tinugunin ito ng mayroong, sabihin natin, Christian spirit, the character ng isang anak ng ating Panginoong Diyos? Tingnan po natin yung response ni Apostol Pablo. Ang response nila, prayer and praise in the mid of pain. Ang tindi nito, mga kapatid. Sa kabila nung kanilang mga pag-uusik, sa kabila nung ginawa po sa kanila, nag-pray po sila. Yun ang sabi sa talata eh. Around midnight, most probably alas 12 hanggang alas 3. Kasi severely beaten na sila, binugbog sila. Tapos ay pinasok sa loob. Around midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God. Maawit pa. Ang tindi yun. Yung gumagawa ng AI video ko, sabi ko, ano kaya ang inaawit ni Apostol Pablo? I-research kami, mga kapatid, mayroong 3 na sinuggest na inaawit ni Pablo at ni Silas. Number 1 dito, Tehillim, na makikita natin sa Psalms 113 to 118. Yung pangalawa, mga kapatid, ay Song of the Ascent. Yung makikita naman sa Psalms 121 to 134. Yung isa naman, mga kapatid, Hallel, na makikita naman natin sa Psalms 133. Ay sabi ko, hindi natin tiyak yan. Mahirap yan. So gawin na lang natin, tingnan natin kung paano kaya umawit si Apostol Paul. Ito sabi ko sa inyo, para illustration purposes lang, mga kapatid. Tingnan natin kung paano kaya umawit si Apostol Pablo at si Silas. Give thanks to the Lord, for He is good. He is good, good. Give thanks to the Lord, for He is good. He is good, good. May blending pa, no? Minsan kasi ang tanong sa akin, Pastor, sino yung nag-second voice? Huwag niyo na ako tanungin, Pastor, kung sino yung nag-second voice yan. So, ano lang yan? Maaari, no? Na Thanksgiving. It's about Thanksgiving. Sapagkat yung 3 Psalms na yun, na binanggit ko, it's about Thanksgiving. Nagpapasalamat sila sa ating Panginoon. Nakikinig yung mga tao, mga prisoners, kapwa nila prisoners. Ganito itong taong to. Ibang klase sila. Ibang klase yung response nila. Kakaiba sila. Nandun pa rin ang joy nila. Nandun pa rin ang kagalakan nila. Itong Philippians chapter 4, 4-7, sinulat ni Apostol Pablo while in prison. Prison epistle po yan eh.
while in prison. Tingnan niyo kung paano niya in-encourage ang church sa Philippi. Ang sabi ni Apostol Pablo, rejoice in the Lord. Wow! Nakakulong ka, Paul. Paul, nakakulong ka. Nakabartulina ka. Pagkatapos sasabihin mo sa amin, rejoice. Rejoice in the Lord. Sapagkat yung joy, mga kapatid, ay hindi nasa circumstances. Hindi po nandiyan eh. Sa puso mo yun. Nandun sa loob mo yun eh. Yung peace, nasa loob mo yun. Ito yung sinasabi dito ni Apostol Pablo. At yun ang naramdaman nila. Ganon sila nag-respond, mga kapatid. Hindi po sila, pwede sila mag-respond na nagko-complain sila, nagagalit sila, pero hindi. Hindi. Nagpuri, hindi pa nila alam kung ano gagawin ng Panginoong Diyos, pero sila ay nagpuri at nagpasalamat sa ating Panginoon. Medyo ni-research ko ng kaunti, yung benefits ng pag-awit. Meron kayang ano? Sino rito ang marunong mag-solo? Meron po bang marunong mag-solo? Wala na naman tataas niyan. Yung nagsosolo, ibig sabihin nun, siya lang, ha? Wala tayong lahat dito. Sakala siya kakanta. Yun yung solo. Yun yung solo. Oh, meron naman mga bathroom boys. Alam niyo bathroom boys? Bathroom boys naman mga kapatid, sa banyo lang yan. Mga pambanyo lang yan ang kumakanta. Okay, tiningnan ko. Iniisip ko, wala naman yata. Hindi ko alam ang statistic. Meron kayang tao na hindi marunong kumanta? Na hindi dumaan sa pagkanta? O, lahat ng tao kumanta. Meron lang talagang dispalinghado boses o sabihin natin sintunado, sabihin natin sa nasa kaliwa. Hindi ikaw yon. Hindi ikaw yun nasa kaliwa natin. Meron ganon na dispalinghado. Pero still, kumakanta yun. Still. Bakit? Bakit ko sinabi kumakanta? Pagka merong birthday, siyempre kakanta yun, happy birthday to you. Di ba? Kakanta yun eh. Kakanta yun. So, hindi maaaring hindi. Pagkakaawit ang pambansang awit, hindi maaaring hindi kakanta yan. Di ba? Wala kailangan kumanta yan. So, lahat yan. Lahat ng tao, umaawit po yan. Tinignan ko kung ano ang benefit nito. At yung benefit, mga kapatid, hindi lang pag-awit, kung hindi, yung may kasama ka. Yung may kasama kang umaawit. Ito ang nakita ko. Ito po yan, mga kapatid, tunay na studies po ito ng mga Ivy Universities, Oxford at saka Harvard University. Ito yung mga research nila. Sabi ng Oxford University Studies, found that the group singing fosters social bonding more quickly than other group activities. Mas madaling mag-bonding kapag kasama kang umaawit. May kasama kang umaawit. Sabi naman sa isang studies, Journal of Behavioral Medicine, show that choir singing reduces stress and improves mental health. Totoo kaya ito sa choir na talagang wala silang mental health? Yung ko, hindi. Si maestro nakakaalam yan. Malayong mabaliw pagka ikaw ay, parang ganun ang studies yan. Malayong mabaliw kapag ikaw ay kumakanta sa choir. Nag-i-improve kasi yung mental health mo. Ito naman yung pangatlo. Studies mo yan. Harvard, pwede nyo yung research yan. Medical school research. Singing improve respiratory function and may boost immune response. Physiologically, makakatulong pala sa'yo. Yung pag-breathing mo, at pagkatapos, yung immune system mo lumalakas kapag ikaw ay umaawit. Hindi ko alam kung alam ni Apostol Pablo to kasi wala pa naman yung mga paaral lang yan eh. Pero ito sasabihin ko sa inyo mga kapatid. Personal experience mga kapatid. Sa panahon na ikaw ay down, sa panahon na ikaw ay pinagdadaan ng mga problema, mga pagsubok sa buhay, sa panahon na ikaw ay hindi mo alam kung ano gagawin mo, ano ang pwede mong response? Pray. Praise. Sing to God. Kahit sabihin mo pa yung boses mo, siya naman ang ibibigay nun. Pastor, dispalingado boses ka. Hindi ka naman nagko-contest eh. Hindi ka naman sumasama sa contest eh. Sinasabi mo kay Lord kung ano gusto mo sabihin eh. Try nyo, mga kapatid. Umawit ka lang, magbabad ka sa presensya ng Diyos. Yun si Apostol Pablo. Nagbabad siya sa presensya ng Diyos. At pagkatapos, umawit ng pagpupuri sa atin pong Panginoon. Yun ang kanyang response.
Yun ang kanya pong, paano niya hinarap yung mga problema sa buhay. Kaysa naman dun sa, ikaw ay ang gagawin mo ay magmumukmuk. Iiyak ka ng iyak. Ano mangyayari sa'yo dun? Mumukmuk ka. Para kang hopeless. Wala kang kapag-asa. Pero kapag ka umaawit ka, parang dinadala mo lang ang iyong kahilingan sa ating Panginoon at inaantay mo ang pagkilos ng ating Panginoong Diyos sa buhay mo. Pag tama ang response natin, alam niyo kung ano mangyayari? Divine intervention. Andun yung kilos ng Panginoon. Ano nangyayari, mga kapatid? Tingnan natin Acts kung ano nangyayari. 16:25-26. Around midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the other prisoners were listening. Suddenly, there was a massive earthquake, and the prison was shaken to its foundations. All the doors immediately flew open, and the chains of every prisoner fell off. Tingnan nyo, ano yung divine intervention dito? Earthquake. Tayo kasi may mga biro sa Pilipino, may mga biro kami yan eh. Kapag hindi maganda ang boses, sabi babagyo, di ba? Ito hindi, lumindol. Mas matindi ito. Mas matindi ito, lumindol. Yung ano po nila, nung umawit po sila. So anong point natin? Ang point natin, mga kapatid, ako personally kasi experience eh. Experience ko eh. May pagkilos ng Diyos. Pag tama ang attitude mo, kung paano mo haharapin ang problema, kikilos ng Diyos. Gagawa ng himala ang Panginoon. Gagawa ng great and mighty things ang ating Panginoong Diyos. Sapagkat alam niya na nilalagak mo sa Kanya ang lahat ng iyong pasanin. So ito dapat ang maging response natin, mga kapatid. Padala ang Diyos ng earthquake. Binuksan yung mga tanikala niya. Buksan. Ganda yung isang paboritong awit na inaawit ng aking ina. Nasa langit na ang kanyang kaduluwa. Amen. Inaawit niya ng ang Diyos ay Diyos ng himala. Celia Marcelo. Katapos isa pang awit, purihin siya, kumikilos ang Diyos kapag ka nagpuri ka. Ito yung proven na. Patunayan ko sa aking buhay, mga kapatid. May mga bagay na hindi mo kaya, ibig sabihin nun, si Lord ang bahala dyan. Ang ating Panginoong Diyos. Naranasan din ito sa Acts chapter 12, verse 7 po. Tingnan natin ang pangatlo. The outcome of opposition. Ano naman kaya ang nangyari nung si Apostol Pablo ay nasa loob ng bilangguan? Number 1, the jailer's salvation. 22 to 32. Ito ang sinasabi. Acts chapter 16, verses 27 through 32. The jailer woke up, and when he saw the prison doors open, he drew his sword and was about to kill himself because he thought the prisoners had escaped. But Paul shouted, "Don't harm yourself, we are all here." The jailer called for lights, rushed in, and fell trembling before Paul and Silas. He then brought them out and asked, "Sirs, what must I do to be saved?" They replied, "Believe in the Lord Jesus, and you will be saved, you and your household." Then they spoke the word of the Lord to him and to all the others in his house. Ano ko lang kayo ng konti sa context ng atin pong pag-aaral. Yung jailer, nung makita niya na bukas ang pinto, isang bagay lang ay i-assume niya. Ano ang i-assume niya? Nakatakas ang mga preso. Pagkatapos magsusuicide siya. Ang tanong ito, bakit siya magsusuicide? Alam niyo po ba, mga kapatid, kung bakit siya magsusuicide? Sapagkat, kapag ka nalaman ng authorities na natakasan ka ng bilanggo kahit isa, alam niyo kung ano gagawin? Papatayin ka, ang sentence mo, papatayin ka, pati buong pamilya mo. Bakit ito sinabing buong pamilya? Tingnan ninyo, saan nakatira ang kanyang pamilya? Sa loob. May bahay siya dun. Kaya ang mga soldiers noon, hindi talaga basta nakakalabas. Dahil yung bahay niya nandun eh. Andun na sa loob ng bilangguan, mga kapatid. So, ang tanging paraan para ma-spare niya ang kanyang pamilya, alam niyo kung ano? Suicide. Pag nag-suicide siya, ibig sabihin nun, nakipaglaban ito, na-overpower, sasabihin ng mga authorities, na-overpower siya, kaya nakatakas ang mga bilanggo. So, baka awardan pa nga siya eh. So may spare niya yung kanyang pamilya.
Pero iba plano ng Panginoon. Iba plano ni Lord. Sabi niya, nandito kami, hindi sila tumakas. Niisip ko rin, ang laro isip ko, bakit hindi tumakas yung yung mga ibang mga preso. Niisip ko yan. Niisip ko, paulit-ulit ko, tinutuklas ko, bakit hindi tumakas ang ibang preso? Pwede lang ako mag-speculate. Tingin ko lang, inaantay nila. Alam niyo mga kapatid, may inaantay sila. Inaantay nila yung susunod na kakantahin ni Pablo. Pwede yun, di ba? Inaantay kasi lumindol napigil sa pagkanta So, inaantay nila, excited sila, ano susunod na repertoire, ano susunod na kakantahin ni Apostol Pablo. Pwede naman, pero pwede rin hindi. Ang point ay ito, nagresulta ito ng kaligtasan. Alam niyo mga kapatid, isang bagay, wala na po tayo oras, isang bagay na nais ko lamang pong dalhin sa inyo. Basahin na po natin. 16:32-34. And they spoke the word of the Lord to him, together with all who were in his house. And he took them that very hour of the night, and washed their wounds. And immediately he was baptized, he and all his household. And he brought them into his house, and set food before them, and rejoiced greatly, having believed in God with his whole household. Tingnan niyo nanampalataya siya, pati buong pamilya niya. Nangyari yung sinabi ni Apostol Pablo. Nanampalataya siya, pati buong pamilya niya. Yun ang naging result ng opposition. Yun ang naging result ng kanyang pagkakakulong. Salvation. Gospel opportunities. At hindi lang yun, buong pamilya. Tungkol nga sinabi ko sa kahapon, sinabi ko, kasama sa plan ni Lord ng kaligtasan, pamilya mo. Hindi lang ikaw. Kasama. Kasi nakalagay dito sa ating pong mga talata Nandun yung plano ng ating pong Panginoon. Example nito, si Zacchaeus. Opposition is not the end. Persecution is not the end. Trials, kung ano man na nararanasan natin, it's an opportunity for God to display His power and bring salvation to others. Magiging gospel opportunities po ito. So, ang conclusion po natin, sa mundo pa tayo, expect opposition, expect persecution, expect trials, sufferings. Harapin po natin ito with faith and worship and see it as an opportunity to testify. Lalo tigit sa lahat, maging gospel opportunity po ito. When you face criticism, setbacks, or unfair treatment, respond not with anger or fear, but with praise and prayer. Let your faith speak louder than your circumstances, turning trials into testimonies and challenges into gospel opportunities. God bless us all. Thank you, Pastor Benji. May I call on the ushers to please come forward? In Acts chapter 20, verse 35, it says, "In everything I did, I showed you that by this kind of hard work we must help the weak. Remembering the words the Lord Jesus himself said, 'It is more blessed to give than to receive.' Let us continue worshiping the Lord through our tithes and offering."
Let us all rise for the doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Let us pray. Thank you for the gifts we have received and for the opportunity to give back to you, O Lord God. Bless these offerings and use them to further your work in the world. May they bring glory to your name and help those in need. In Jesus' name we pray. Amen. Tingin po natin yung ating, anim na, mga bisita po natin. Si Melanie, si Jonaline, si Carmela, May, at Sabina, at saka si Angie. Tayo lang po kayo, mga kapatid, tayo lang po kayo. Salamat po ng marami, salamat po ng marami. Salamat sa inyong pagdalo. Ibigyan namin kayo ng souvenir Bible, ng Biblia. At sa oras na ito ay nais lang namin kayong ipanalangin. Paki-extend po natin ang ating pumakamay sa ating mga panauhin. Salamat po, Panginoon, sapagkat dinala mo ang aming po mga panauhin upang makasama namin sa pagsamba sa iyo. Dalangin po namin, Panginoon, paragi po namin silang makasama. Nawa na kailangan mabigyan mo po, Panginoon, sila ng opportunity na makapag-worship. Even sa trabaho po nila, na kailangan magkaroon sila ng isang araw man lang, Panginoon, na spend nila sa iyong presensya dito sa Filipino Christian Church. At sa mga oras na ito, pinagpe-pray po namin, anuman ang mga problema, anuman mga suliranin, anuman mga pangailangan, pakita mo, Panginoon, na mayroong malaking Diyos, mayroong isang Diyos na punong-puno ng pag-ibig, na makapangyarihan na kayang ipagkaloob ang lahat ng aming pong kahilingan. Naniniwala kami, Panginoon, patuloy ka magsasalita sa aming mga bisitang ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. May lalapit sa inyo mga ushers. Sama ka lang kayo sa ating mga usher. Bibigyan namin kayo ng Biblia para maalala nyo naman ang FCC. Mga may kaarawan po, June 16 to June 21. Sino sa inyo may mga birthday ng June 16 at saka hanggang 21? Punta lang kayo rito. June 16 to 21. Pagpapray namin kayo. Anniversary din, June 16 to 21. June 16 to 21. Birthday and anniversary. Sige po. Anniversary. Praise God. Birthday. Anniversary. Okay. Birthday. Okay. Pag-pray po natin yung ating mga kaibigan, ating po mga kapatiran. Lord, maraming salamat. Narito ang aming mga kapatid. Nag-uumapaw ng pagpupuri at pagpapasalamat sa iyo sapagkat sila ay sumapit sa kanilang kaarawan. Alam namin, Panginoon, patuloy mo silang iingatan, patuloy mo pagpapalain. Ang mga plano po nila sa kanila pong buhay, sinasubmit po namin sa iyo. Patuloy mo ring baguhin ang kanila pong mga character. Nawa, Panginoon, mag-reflect ang kalwalhatian mo sa buhay ng aming po mga kapatid na ito. Hindi lamang po basta buhay, sapagkat sinabi mo sa iyong salita, Panginoon, ang tatanggapin namin, even kasaganaan ng buhay, Panginoon, sa lahat ng areas ng buhay namin upang makita nila ng mga tao sa aming kapaligiran, mabuti ang Diyos na aming pong pinaglilingkuran. Narito rin ang mga kapatid namin sumapit sa kanilang anibersaryo, Panginoon, nawa buksan mo ang durungawan ng langit upang ibuhos sa kanilang pamilya ang iyong pagpapala. Sa pangalan ni Jesus, nag-speak po kami, Panginoon, ng blessing. Even, Panginoon, ng pagmamahalan sa buong pamilya, ng pagpapatawaran, ng understanding, Panginoon. Ito yung pinakamahalaga na legacy na pwede naming iwan sa mga susunod na henerasyon. At naniniwala po kami, Panginoon, magre-reflect din ang kalwalhatian mo, Panginoon, sa mga pamilya namin, Panginoon, sa sambahayan na sumapit ngayon sa kanila pong anibersaryo. Dalangin rin po namin, hindi lamang sila, Panginoon, kundi ang kanilang mga anak, ang kanilang mga trabaho, ang kanilang mga karir, Panginoon, ay iyon din pagpapalain. Sa pangalan ni Jesus, ito po aming dalangin. Amen. Happy anniversary sa inyo. Happy birthday. God bless you. Tawagin po muna natin, mga kapatid, sabay na rin natin ang benediction. Si Christine Noveda, mula sa Team BS at Ushering at Food Ministry, ay uuwi na for good. Asan si Christine? Uwi na. Ito yung nagigitara sa
sa Team BS, meron bang iniwang ano to? May tinuruan ha, na magigitara ha? At maraming salamat, Christine. Ilang taon ka sa FCC? 4.5 years po siya sa FCC at nasa ushering and food ministry. Ito namang isa, sa Team BS din. Ba, nauubos ang Team BS ah? Si Elaine. Si Elaine naman ay uuwi, pero hindi malaman kung babalik, kung anong kalooban ng Panginoong Diyos, kung siya ay babalik. Pag-pray po natin kung ano yung leading ng ating Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo, mga kapatid. Pag-pray po natin ang ating dalawang kapatiran. Tagapin na rin po natin ang benediction. Aming Ama, maraming salamat kay Christine. Salamat kay Elaine, Panginoon, na nakita namin na naging handa sa pagpapagamit sa iyo dito sa Filipino Christian Church. Meron silang panibagong journey at sinabi mo sa iyong salita, kahit saan kami pumunta, Panginoon, hahabulin kami ng pagpapala mo. Surely goodness and mercy will follow me all the days of my life. Yun ang sinabi ni David, Panginoon. At ito rin ang pinopronounce namin sa aming mga kapatid na ito. Nawa, Panginoon, sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus, ingatan mo sila sa kanila pong paglalakbay, sa kanilang mga desisyon, sa panibagong journey nila, anuman mga haharapin nila, Panginoon, sa lugar na kanilang pupuntahan, nandun ka. Dalangin din po namin, Panginoon, makakita sila ng community, ng church, na kanila pong paglilingkuran at kung saan sila lalago sa kanilang pananampalataya. At kung paano sinamahan mo sila dito, Panginoon, hindi mo sila pababayaan kahit saan sila nandoon. Salamat din, Panginoon, sa araw na ito ng pagsamba. Salamat sapagkat nakasama ka namin. Hawakan mo ang aking mga kamay upang sa pagitan ng pagtataas ng aking mga kamay, padaluyin mo ang Espiritu ng pagpapala. Ilahad po natin ating mga kamay, tanggapin po natin ang pagpapala ng ating Panginoon. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin ng Diyos ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Idingap nawa ng Diyos ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan. Amen. God bless us all, mga kapatid. See you next Saturday.